First principle ng tinatawag nating mental fitness, mindset management. Anong ibig sabihin ng mindset management? Sabi ng 2 Corinthians 10:5, take every thought captive to make it obedient to Christ. Ang sinasabi ng Apostol Pablo sa ating kaisipan, yung ating bawat kaisipan ay isuko po natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. So, ang ibig sabihin ng mindset management is to guard our thoughts. Bantayan po natin ang lakat ng ating mga kaisipan at iniisip because mental discipline protects moral direction. Mahalaga na binabantayan po natin, minamanage po natin yung tinatawag nating mindset or our thoughts. Not every thought deserves permission. Hindi lahat ng ibabato sa atin yan ng Diablo. Hindi lahat ng ibabato sa atin ng mundo. Hindi lahat ng napapanood po natin sa ating pong mga sa Netflix or anuman po yan, internet, social media, ay tatanggapin po natin. Kaya ang ibig sabihin ng mindset management, guard our thoughts. Hindi lahat tatanggapin natin pumasok sa ating kaisipin yan. Filter the temptation. Because temptation always starts in the mind. Magugulat ka na lamang. Nakasakay ka lang naman sa taxi, nakasakay ka lang sa angkas, or nagmamaneho ka lang sa EDSA, biglang may makikita ka napakalaking billboard at magbabato na kagad ang demonyo ng malalaswang kaisipan. So pag sinabi natin mindset management, filter the temptation. Because temptation always starts in the mind. O maaaring nanonood ka lamang ng social media, nasa internet ka na, nasa Facebook ka lang, biglang may mga nagpa-pop up. Filter the temptation. Huwag nating tatanggapin, huwag nating i-accept ang lakat ng tukso na binabato sa atin ng mundo. Pangalawa, focus on integrity. Whatever is true, whatever is noble, whatever is lovely, whatever is praiseworthy, think about these things. Kung baga lakat ng basura, ipilter natin. At mag-focus lang tayo sa lakat ng bagay na nakalulugod sa Diyos. Mental fitness requires healthy mental nutrition. Kaya kung nais natin magkaroon ng malusog na kaisipan, ipilter natin lahat ng basura. At mag-focus lamang tayo sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. A corrupted mindset always produces a compromised mindset. Kapag pinasok ng basura, pinasok ng negatibo, pinasok po ng mga hindi magaganda ang ating kaisipan, ang resulta niyan ay corrupted mindset and corrupted lifestyle. Tandaan po natin, lahat ng ginagawa natin ay nagsimula lamang sa ating kaisipan. Halimbawa, bigyan natin ng application. Kapag tayo nag-iisip, wag tayong mag-iisip ng ganito. Pwede na yan. Maliit lang naman yan. Kahit napakaliit or practice ito ng maraming tao, kung alam nating hindi tama, kung alam nating illegal, kung alam nating masama, at kung alam nating kasalanan, hindi natin dapat isipin, tanggapin sa ating kasipan, pwede na yan, maliit lang yan. That is the beginning of corruption. Kaya pag sinabi nating mental fitness, we reject every wrong thoughts before they become a wrong action. Again, rejecting every wrong thoughts before they become a wrong action. Kung marumi ang mindset, siguradong marumi din ang magiging bunga ng ating paglilingkod at ng ating pamumuhay. Tama o may tama? So point number 1, mindset management. Huwag tanggapin ang lakat ng basura, negatibo, pangit,
masama, kasalanan na kinisiksik at binabato ng demonyo sa ating kaisipan. Filter every temptation and focus on integrity.